Kabanata 1731 Don't touch my keepsake. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang kapangyarihan nitong Bogzo ng panloob na chi ay lampas sa kanyang imahinasyon, at ito ay mabilis. Sa isang kisap mata, sumugod na si Chao Shou. Tumayo siya sa hangin at tumingin kay Qin Yu na may landi na ekspresyon. Qin Yu, alam mo ba ang halaga ng panloloko sa akin? Walang pakialam na sabi ni Chao Shou. Nang makita si Chao Shou sa kanyang harapan, tumibok ang puso ni Qin Yu. Paano mo ako nahanap? Nakakunot ang noo niyang tanong. Gusto mong tumakas sa akin? Sa tingin mo, posible ba iyon? Tumawa si Chao Shou. Nakita ng convoy sa likod niya si Chao Shou at nagmamadaling lumuhod. Pagbati, Sect Master Chao. Sabi ng grupo ng mga tao sa nanginginig na boses. Sect Master Chao. Ikaw si Chao Shou. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Tama. Ako si Chao Shou, walang pakialam na sagot ni Chao Shou. Tulad ng inaasahan. Huminga ng malalim si Qin Yu. Mukhang tama ang kanyang haka-haka. Siya ay natuklasan noong siya ay tumuntong sa Pilgrimage City. Sect Master Chao, hindi namin siya kilala. Sana mapaalis mo kami, takot na sabi ng convoy sa likod niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tumingin siya kay Chao Shou at sinabing, walang kinalaman sa kanila ang bagay na ito, di ba? Sa katunayan, wala itong kinalaman sa kanila, walang pakialam na sabi ni Chao Shou. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang convoy sa likod. Maraming salamat, Sect Master Chao. Naghiyawan ang lahat ng nasa convoy at dali-daling tumayo, nagbabalak na umalis. Tere na, nagmamadaling sabi ng pinuno. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nabasag ang kanilang mga ulo. Sa isang maikling sandali, lahat ng nasa convoy ay naging mga bangkay. Sa tanawing ito, namuti ang mukha ni Qin Yu sa galit. Chao Shou? Walang kinalaman ang bagay na ito sa kanila. Bakit mo sila inatake? Tilat ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Chao Shou. Kailangan ko ba ng dahilan para matapakan ang ilang langgam hanggang mamatay? Walang pakialam na sagot ni Chao Shou. F***K ka. Galit na galit si Qin Yu. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit, at ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang gintong liwanag. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay sumabog sa sukdulan sa isang iglap. Gumisi si Chao Shou. Ano? Gusto mo ba akong patayin? Sa tingin mo ba match kayo? Pumunta ka sa impyerno. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at naghagis ng 10,000 spell-breaking punch. Isang gintong liwanag ang lumitaw sa kalangitan at diretsong bumaril kay Chao Shou. Ito ay isang suntok na puno ng galit. Ang lakas nito ay sumabog sa sukdulan, halos kaagad na dumating sa harap ni Chao Shou. Si Chao Shou ay walang oras para umiwas, at ang suntok ay dumapo sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay agad na nabasag sa lupa, at ilang mga buto ang nabali. Isang matinding panlulumo sa kanyang dibdib ang halos tumusok sa kanyang katawan. Paf! Tumayo siya mula sa lupa at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Malamig na tumingin kay Qin Yu, sinabi niya, talagang karapat-dapat ka sa magulong katawan. Maaari mo akong saktan sa Almighty Realm lamang. Pumunta ka sa impyerno. Paano makikinig si Qin Yu sa kanyang kalokohan? Isang mapanirang kamao ang tanging tugon. Ayaw nang mag-aksaya pa ni Chao Shou ng oras sa kanya. Malamig siyang ngumuso at inilabas agad ang perlas. Ang perlas ay nagsimulang kuminang, at ang mga tipak ng panloob na chi ay dumidiin pababa. Halos agad-agad, si Qin Yu ay idiniin sa lupa na parang dinadala ang bigat ng isang napakalaking bundok. Kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw. Kahit sobrang tigas ng katawan niya, sobrang sakit pa rin dahil halos madurog. Umakyat si Chao Shou, tumingin sa kanya, at sinabing, niloko at inatake mo ako. Nakagawa ka ng malaking bawal. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin sa ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin kita sa Nanzhou at papatayin kita sa publiko. Nang matapos, binuhat niya si Qin Yu gamit ang isang kamay, tumalikod, at umalis. Galit na galit si Qin Yu. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan, ngunit hindi pa rin siya makagalaw ng 1 pulgada.
Dinala ni Chao Shou si Qin Yu sa Pilgrimage City ng napakabilis. Sa sekta, inihagis niya si Qin Yu sa lupa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa at tinapakan ang mukha nito. Si Chao Kang, na nasa gilid, ay mabilis na naglakad. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan si Qin Yu at nginisyan. Little brat, hindi ka dumating noong inimbitahan kita noong araw na iyon. Nagsisisi ka na ba ngayon? F*K ang panghihinayang mo. Nagmura si Qin Yu. Nanliit ang mga mata ni Chao Kang, at ngumisi, naglakas loob ka pa ring makipagtalo sa akin. Sa tingin ko hinahanap mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, naikuyom niya ang kanyang kamao at walang awa niyang binasag ito kay Qin Yu. Sa ilang sandali, maririnig ang mga kalabog. Si Chao Kang ay nasa yugto na rin ng reversion void at napakalakas. Maging ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay hindi makayanan ang kanyang kamao. Hindi nagtagal, nagsuka si Qin Yu ng dugo, at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Itinaas ni Chao Shou ang kanyang palad at hinawakan ng isang kamay ang ulo ni Qin Yu. Gumisi siya at sinabing, dahan-dahan lang. Unti-unti kitang pahihirapan. Kapag gusto mong patay ka na, dadalhin kita sa Nanzhou. Sa tingin ko sapat na ang 3 araw, tama ba? Sabi niya sabay half-smile. Pagkasabi niyon ay mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang kamay. Biglang sumakit ang ulo ni Qin Yu na halos madurog. Sa wakas, hindi napigilan ni Qin Yu ang isang matinis na sigaw. Swish! Sa sandaling ito, isang matalim na talim ang biglang nahulog mula sa langit at direktang pinutol ang braso ni Qin Yu. Bago pa siya makapag-react ay tumama ang matalim na talim sa kabilang braso niya. Ang hindi kapani-paniwalang sakit ay nagtaas ng kanyang ulo at umungol, ngunit wala siyang puwang upang labanan. Qin Yu, dahan-dahan lang. Simula pa lang ito, sabi ni Chao Shou na may malamig na ngiti. Kaagad pagkatapos, dinala niya si Qin Yu sa isang piitan at iginapos ito ng ilang tanikala, dahilan para hindi siya makagalaw. Damaloy ang dugo sa braso ni Qin Yu nang walang anumang senyales ng paghinto. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin. Kahit na ang pagkawala ng braso ay walang halaga sa isang cultivator, wala siyang lihim na pamamaraan tulad ng Immortal Slaying Sect. Matagal bago siya makarecover. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang ayusin ang kanyang hininga para maibalik ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa oras na ito, nakaramdam siya ng lamig mula sa kadena, at tumama ito sa kanya na parang kidlat. Biglang nanigas ang kanyang katawan, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Sa labas ng pinto, tumingin si Chao Shou kay Chao Kang at mahinang sinabi, kunin mo ang lahat sa kanya. Nabalitaan ko na ang brat na ito ay may maraming kayamanan sa kanya. Sige. Walang sinabi si Chao Kang ngunit mabilis na naglakad papunta kay Qin Yu at nagsimulang maghanap. Inilabas niya ang special magic artifact ni Qin Yu at iba pang mga bagay at inilagay sa kanyang bulsa. Bigla niyang nakita ang jade pendant na nakasabit sa leeg ni Qin Yu. Ano ito? Inabot niya ang jade pendant sa dibdib ni Qin Yu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu, at umungal siya ng galit, huwag mong hawakan ito. Ang pendant ay isang token mula kay Yan Rozo. Ito ay mahalaga sa kanya. Ngunit habang siya ay nagalit, mas interesado si Chao Kang. Akin na ito ngayon. Inabot ni Chao Kang at hinawakan ang jade pendant ni Qin Yu. Kabanata 1732 ang pagdating ng pamilya Yan. Buong lakas na nagpupumigla si Qin Yu, sinusubukang pigilan ang pugad, ngunit ang mga tanikala sa kanyang katawan ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Walang nakakaalam kung anong material ang ginawa ng mga kadena o kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit sa kanila. Kahit anong hirap ni Qin Yu, hindi niya sila maigalaw. Hindi nagtagal, hinawakan ni Chao Kang ang jade pendant at hinaila ito ng malakas, hawak ito sa kanyang kamay. Chao Kang, ibaba mo yan. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Chao Kang. Habang hindi siya pinansin ni Chao Kang at kinakalikot ang jade pendant, sinisiyasat ito. Mukhang wala namang maganda. Kumunat ang noo niya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Qin Yu bago siya nagsalita ng may mahinang ngiti, maaaring may espesyal na kahalagahan ang bagay na ito. Pinandilatan siya ni Qin Yu,
kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinabing, maaari kitang bigyan ng iba pang mga kayamanan ng Dharma kung ibabalik mo ito sa akin. Oh, other treasures. May iba ka pa bang treasures? Ngumisi si Chao Kang. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at nagmamadaling sinabi, marami akong lihim na kayamanan. Kung ibabalik mo sa akin ang pendant, maibibigay ko ang lahat sa iyo. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Natatakot ako na lahat ng gamit mo ay nasa special magic artifact na ito, tama ba? Ngumisi si Chao Kang. Sa sandaling ito, galit na galit si Qin Yu. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagmura, Chao Kang, mas mabuting ibalik mo sa akin ang bagay na iyon, kung hindi ay mahaharap ka sa isang sakuna. Hahaha. Nang marinig ito ni Chao Kang, hindi niya napigil ang matawa. Dahil mahal na mahal mo ito, sabi niya na may malamig na ekspresyon, ako mismo ang sisira nito. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu, at nagmamadali siyang sumigaw, huwag. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Hinawakan ni Chao Kang ang jade pendant at biglang nagpuwersa, agad na dinurog ang jade pendant. Sa pagtingin sa basag na jade pendant, namuti ang mukha ni Qin Yu sa galit. Si Chao Kang naman ay nanunuya. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, Brat, wala ka ng maraming araw para mabuhay. Pahalagahan mo ito. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang magkapatid na Chao. Kasabay nito, sa Grotto Heaven ng pamilya yan sa Zhongzhou, biglang nagmulat ng mga mata ang isang batang babae na nagsasaka. Maputi at maganda ang balat niya, para siyang lumabas sa isang painting. Ang ghost na damit sa kanyang katawan at ang maliit na palamuti sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpapahiwatig ng kanyang natatanging pagkakakilanlan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Ruozo. Sa sandaling nadurog ang pendant ng jade, nagising siya. Mabilis na lumitaw sa kanyang isipan ang lokasyon ni Qin Yu. Qin Yu ay nasa panganib. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumayo at umalis. Sa Shuang, ang dalawang kapatid na lalaki ng pamilya Chao ay naghahanap ng mga kayamanan ng Dharma sa special magic artifact ni Qin Yu. Sa kasamaang palad, ang artifact ay matagal nang nakatali sa Qin Yu, kaya hindi nila ito makapasok. Moherf asterisk care. Si Chao Kang ay nataranta at nagalit. Inihagis niya sa gilid ang artifact. Hindi na kailangang magalit. Walang pakialam na sinabi ni Chao Shou, natatakot ako na wala siyang anumang bagay na mahalaga. Kahit medyo ayaw ni Chao Kang, tumango lang siya. Tech Master, bakit kailangan nating umalis pagkatapos ng 3 araw? Pinago ni Chao Kang ang paksa. Anong problema? Hindi makapaghintay. Nagtaas ng kilay si Chao Shou. Tumango si Chao Kang at sinabing may malamig na mukha, hindi ako makapaghintay na makita ang mukha ni Xiao Sheng kapag humingi siya ng awa. Hahaha. Itinaas ni Chao Shou ang kanyang ulo sa langit at tumawa. Natatakot ako na hindi mo siya makikitang humingi ng awa, ngunit hindi magiging problema ang makitang nasisira ang kanyang reputasyon, walang pakialam na sabi ni Chao Shou. Gagamitin ko ang 3 araw na ito upang lumikha ng sapat na takot at ipaalam sa buong Nanzhou ang takot ng pamilya Chao. Gumisi si Chao Shou. Pinitik niya ang palad at inilabas ang misteryosong perlas. Sa panahong ito, patuloy akong lilikha ng gulat sa Nanzhou at sisirain ang kanilang psikolohikal na depensa sa isang iglap, malamig na sabi ni Chao Shou. Nang sumunod na araw, ang eksenang pinahirapan si Qin Yu ay ipinakita sa kalangitan ng Nanzhou. Dahil sa makapangyarihang paraan ng magkapatid na Chao, nataranta ang buong Nanzhou. Nahulog na rin si Qin Yu sa kanilang mga kamay. Hindi nakakagulat na matagal na tayong hindi nakakita ng anumang bakas sa kanya. Nandyan si Yongji sa harap niya, hindi makalaban. At pagkatapos ay nandyan si Qin Yu, pinahirapan hanggang sa puntong hinihiling na patay na siya. Itong si Chao Kang ay mukhang mas nakakatakot pa kaysa kay Yuan Shu. Tapos na ang lahat. Sa ilang sandali, ang buong Nanzhou ay nataranta. Makapangyarihan man o ordinaryong magsasaka, lahat sila ay nakadama ng bakas ng takot sa kanilang mga puso. Sinamantala ng ilang tao ang ilang araw na ito upang magtungo sa East Continent at umalis ng Nanzhou.
Ang ilan ay handa pang ang mamatay, naghihintay sa kanilang kamatayan. Walang laman ang hangganan ng Shuang, at walang nang ahas na lapitan ito. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Nang gabing iyon, dumating sina Chao Kang at Chao Shou sa kulungan ni Qin Yu. Tumingin sila sa kanya at sinabing, bukas ang araw mo. Handa ka na ba? Si Qin Yu ay pinahirapan hanggang sa puntong hindi na siya mukhang tao. Nakabitin siya sa hangin, natatakpan ng magulo niyang buhok ang mukha at tumutulo ang dugo sa lupa. Parang miserable ang buong eksena. Magsabi ka ng ilang magagandang salita, at baka hayaan ka naming mamatay ng mabilisan, sabi ni Chao Kang sa masamang boses. Nahihirapang itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at dinuraan ang kanilang mga mukha. Naging malamig ang ekspresyon ni Chao Kang, at ngumuso siya. Ang walang ingat kang tanga. Sana bukas ka pa rin maging matigas ang ulo. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang dalawa at umalis. Kinaumagahan. Nagtipon ng isang malaking grupo ng mga tao mula sa Shuang. Sa pamumuno ng 2 kapatid ng pamilya Chao, handa silang pumasok sa Nanzhou sa isang iglap. At ang eksenang ito ay na-project din sa kalangitan sa itaas ng Nanzhou. Tapos na. Darating na sila. Natatakot akong hindi makatakas ang Nanzhou mula sa sakuna na ito. Kung maaari, handa kaming sumuko. Bagaman sinabi nila iyon, mayroon silang kakilakilabot na damdamin sa kanilang mga puso. Sa masamang ugali ng magkapatid na Chao, hindi nila sila pakikitunguhan ng maayos. Hinawakan ni Chao Kang ang buhok ni Qin Yu gamit ang isang kamay at sinabing may malamig na ngiti, huwag kang mag-alala. Pupunta tayo sa Nanzhou ngayon. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Siya ay dumanas ng hindi makataong pagpapahirap sa nakalipas na mga araw. Maging ito ay ang kanyang katawan o ang kanyang isip, siya ay dumanas ng matinding trauma. Sa pagkakataong ito, hindi lang natin papatayin si Xiaosheng, kundi sasakupin din natin ang Nanzhou. Kung may pagkakataon, wawalisin natin ang buong Lishao. Malamig na sabi ni Chao Shou. Lahat, sa aking utos. Umalis na kayo sa Nanzhou. Sa kanyang utos, nakilos ang buong Pilgrimage City. Naglabas sila ng napakalakas na panloob na chi at handa nang magtungo sa Nanzhou. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hangin ay nanginginig. Pagkatapos, isang malaking teleportation gate ang lumitaw sa harap nila. Bago ito pagdudahan ng sinuman, isang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng malamig na baluti ang lumabas sa portal. Sa isang sulyap, hindi bababa sa daan-daang ganap na armadong magsasaka ang pumasok sa Shuang. Kabanata 1733 Pagdurog ng Pilgrimage City. Nakasuot sila ng malamig na itim na baluti, at walang aura na makikita sa kanilang mga katawan. Para silang mga killing machine. Mula sa malakas na aura sa kanilang mga katawan, naramdaman ng lahat na sila ay pambihira. Ang ganitong eksena ay ikinagulat ng lahat. Lalo na yung 2 magkapatid na Chao. Hindi maiwasang magbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nila nagawang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng grupong ito ng mga tao, ngunit naramdaman pa rin nila na ang grupong ito ng mga tao ay talagang hindi isang taong kayang saktan. Sa sandaling ito, isang batang babae na may takip ang mukha ang lumabas sa teleportation array. Ang kanyang figure ay balingkinitan at maganda. Kahit na nakatikip ang kanyang mukha, makikita pa rin ang kanyang natural na kagandahan. Si Chao Shou ay may masamang premonition. Mabilis siyang humakbang pasulong, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, maaari ko bang malaman kung anong negosyo mo kay Shuang? Hindi umimik si Yan Ruozo at sumulyap lang sa kanya. Hindi nagtagal, nahulog ang kanyang mga mata kay Qin Yu. Nang makita niya si Qin Yu na nakahiga na parang patay na aso, hindi niya maiwasang manginig. Kahit na nakatikip ang kanyang mukha, makikita pa rin ang kanyang ekspresyon sa sandaling iyon. Dahil sa galit, ang katawan ni Yan Ruozo ay naglabas ng napakalamig na aura. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at inalis ang lahat ng paghihigpit sa kanyang katawan sa isang mahinang tapik ng kanyang daliri. Nawala ng suporta si Qin Yu at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Dahil dito, lalo pang nagalit ang dati ng galit na si Yan Ruozo. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay malamig na sinabi, patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng sinumang buhay.
Ang mga salitang ito ay napakalamig, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng dalawang magkapatid na Chow. Lalong naguluhan si Chow Show nang sabihin niya, hindi ko alam kung paano kita nasaktan, ngunit bakit mo sinalakay ang Pilgrimage City. Hindi man lang siya ninais ni Yan Ruozo na bigyang pansin at malamig lang ang utos sa kanya. Sa sandaling ito, alam din ni Chow Show na ang grupong ito ng mga tao ay tiyak na hindi magpapakita ng awa. Sumigaw siya, wala akong galit sa iyo, hindi ka ba masyadong masungit? Sinasabi ko sa iyo, ako, si Chow Show, ay hindi dapat gawing trifle. Sa sandaling ito, gumalaw ang daan-daang nakabaluti na sundalo. Sa isang iglap, isang napakalakas na aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi ang tumama sa kanila sa mukha. Tanging ang aura na ito lamang ang nagpang-inag sa buong Pilgrimage City. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chow Show. Masyadong malakas ang aura na ito. Ito ay hindi kung ano ang maaari nilang labanan sa lahat. Ako, baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Nagmamadaling lumuhad si Chow Show at humingi ng awa. Gayunpaman, paano magiging malambot ang puso ni Yan Ruozo? Sabay wave ng malajade niyang kamay, gumalaw ang daan-daang armors. Sa harap ng daan-daang armor na ito, ang tinaguriang Return to Void Stage Cultivators ay hindi man lang nagkakahalaga ng pagbanggit, lalo pa ang mga tao mula sa Pilgrimage City. Sa isang kisap mata, ang buong Pilgrimage City ay natabunan ng mga bangkay at ang dugo ay umagos na parang ilog. Wala man lang silang puwang para lumaban at pinatay sa pagtataas ng kanilang mga kamay. Ang buong Pilgrimage City ay nawasak sa isang iglap. Ang mga ekspresyon ng magkapatid na Chow ay naging sobrang pangit sa isang iglap. Ang lakas ng grupong ito ng mga tao ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Si Chow Show ay hindi naglakas loob na mag-isip. Lumuhad siya sa lupa, nanginginig, at sinabi sa nanginginig na boses, hindi ko alam kung paano kita nasaktan, ngunit mangyaring maawa ka, ako, handa akong ibigay sa iyo ang pinakamahalagang kayamanan, ngunit hinihiling ko lamang na iligtas mo ang aming buhay. Kinaladkad ni Chow Show ang perlas gamit ang dalawang kamay at hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Purple Cloud Pearl. Nang makita niya ang perlas, nagsalubong ang mga kilay ni Yan Ruozo. Inabot niya ang kamay niya at nahulog sa kamay niya ang Purple Cloud Pearl. Nakuha ko ang perlas na ito nang nagkataon. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Sana lang ay maligtas mo ang aming buhay, sabi ni Chow Show sa nanginginig na boses. Gayunpaman, bibigyan ba siya ni Yan Ruozo ng pagkakataon? Malamig siyang tumingin kay Chow Show sa kanyang harapan at sinabing, ikaw damn thing, mamatay ka. Nagbago ang ekspresyon ni Chow Show. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sisigaw na sana, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matalim na talam ang biglang dumating at agad siyang pinugutan ng ulo. Nang makita ito, agad na tumakbo si Chow Kang. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nakataka sa isang kisap mata. Gayunpaman, isang malaking kamay ang tumakip sa buong kalangitan, na lumalawak at pagkatapos ay biglang humampas. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang alikabok ay lumipad sa isang iglap. Ang pugad ay direktang hinampas sa isang meat paste. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang galit sa puso ni Yan Ruozo. Tumingin siya sa paligid at malamig na sinabi, huwag iwang buhay ang sinuman sa Pilgrimage City. Oo. Daan-daang nakabaluti na sundalo ang agad na umatake, naglunsad ng massacre sa Pilgrimage City. Wala pang kalahating oras, ang Pilgrimage City ay napuno ng mga panaghoy at iyak. Kahit mga manok at aso ay hindi naiwan. Ang lahat ay namatay sa isang trahedya na kamatayan. Ang napakalakas na Pilgrimage City ay nawasak sa isang iglap, naging isang patay na lungsod. Pagkatapos noon, bumalik sila sa tabi ni Yan Ruozo at hinintay ang mga order niya. Gayunpaman, ang tingin ni Yan Ruozo ay kay Chinyu, na nakahandusay sa lupa. Sa isang bahagyang paglukso, nakarating siya sa harap ni Chinyu. Nang tumingin siya kay Chinyu, ang kanyang mga mata ay biglang naging kasing lambot ng tubig. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Chinyu at hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos ay kumuha si Yan Ruozo ng isang tableta at itinapat ito sa bibig ni Chinyu.
Pagkatapos lunokan ang tableta, ang mga sugat ni Chinyu ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Kaya lang, si Yanrozo ay nanatili sa tabi ni Chinyu at hindi umimik. Tahimik lang siyang tumingin kay Chinyu. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, ang lalaking nakasuot ng sandata sa tabi niya ay lumakad at nagpaalala, "Miss, dapat na tayong bumalik ngayon. Kung hindi, mapapansin ng amo." Tumango si Yanrozo bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang Purple Cloud Pearl at inilagay ito sa kamay ni Chinyu. "Miss, ang Purple Cloud Pearl na ito ay may malaking kahalagahan. Dapat ba natin itong ibalik?" Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking nakasuot. Tama. Kahit sa pamilya yan, ang Purple Cloud Pearl ay isang pambihirang kayamanan. Hindi ba nararapat na iwanan ito dito? Maaari natin siyang iwan kasama ang iba pang pinakamataas na kayamanan, kahit na ito ay Saint Weapon. Ngunit itong Purple Cloud Pearl. Naging malamig ang ekspresyon ni Yanrozo habang sinabi niya, "Anong Purple Cloud Pearl?" Ang mga tao ay natigilan, malinaw na hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Yanrozo. Malamig na sumagot si Yanrozo, "Bakit mo iisipin na hindi ko pa nakikita ang Purple Cloud Pearl? Isa lang itong ordinaryong perlas, hindi ang Purple Cloud Pearl. Miss, iyon talaga ang Purple Cloud Pearl." Tapos, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang matinding hangarin ng pagpatay mula kay Yanrozo. Agad niyang itinikom ang bibig at hindi na naglakas loob na magsalita pa. "Nasabi ko na isa lang itong ordinaryong perlas. Kung may manggahas magsalita ng walang kaparerekan, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite," malamig na sabi ni Yanrozo. Ito ay, oo. Ang mga nakabaluti na lalaki ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano at kinulong ang kanilang mga kamay. Pagkatapos noon, tumingin si Yanrozo kay Chinyu at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Matapos matiyak na maayos si Chinyu, tumayo siya at sinabing, "Tara na." Sa harap nila, may lumabas na teleportation entrance. Nang malapit na silang umalis, biglang hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yanrozo. Kabanata 1734 Mga espekulasyon kahit saan. Mahigpit na kumapit si Chinyu kay Yanrozo. Natigilan si Yanrozo. Mabilis siyang lumingon at tumingin kay Chinyu. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nagpupumilit na imulat ang kanyang mga mata at pilit na ngumiti. "Dumating ka na talaga." Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at bumulong sa mahinang boses. Hindi pinansin ni Yanrozo ang lahat ng sagabal at mabilis na bumalik sa tabi ni Chinyu. Tandang padamdam. Hinawakan niya ang mga kamay ni Chinyu gamit ang dalawang kamay at sinabi sa mahinang boses, "Sabi ko sa iyo, basta durugan mo ang Jade, babalik ako para sa iyo. Miss, kailangan na nating bumalik kaagad. Kapag nalaman ni Master na nakalusot tayo, baka magkagulo tayo." Paalala ng taong nasa likod niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yanrozo at patuloy na hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Chinyu. "Miss, kapag nalaman ni Master, natatakot akong magdulot ito ng gulo sa kanya." Sa oras na ito, may nagpaalala sa kanya. Nang marinig niya ito, agad na naging hindi natural ang ekspresyon ni Yanrozo. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang ngiti at bumulong, "Chinyu, kailangan kong umalis. Hihintayin kita sa Zhongzhou." Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yanrozo at nahihirapang sinabi, "Ayokong magpakasal ka sa iba. Siguradong bugbugin ko ang ibang magulong katawan." Natigilan si Yanrozo. Hindi niya akalain na alam na ni Chinyu ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa mahabang panahon, hindi umimik si Yanrozo. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Gagawin ko ang aking makakaya at nangangako na ikaw lang ang pakakasalan ko." "Miss, kailangan na talaga natin umalis." Sigaw ng nasa likod niya. Walang pagpipilian si Yanrozo kundi bitawan ang kamay ni Chinyu. Bumulong siya, "Chinyu, protektahan ang iyong sarili." Dahil doon, sinundan ni Yanrozo ang grupo ng mga tao at pumasok sa teleportation formation. Matapos ang mga kislap ng liwanag, ang Pilgrimage City ay bumalik sa kanyang mapayapang kalagayan na parang walang nangyari. Napahiga si Chinyu sa lupa, muling nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan.
Sa harap ng makapangyarihang pamilyang yan, malamang na nasa ilalim ng matinding pressure si Yan Rozo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo ng paglilinang. Ang lakas ay ang lahat. Kung walang malaking lakas, walang makakapagpabago ng anuman. Nakahiga siya sa lupa, nakatingin sa langit. Napapaligiran siya ng malakas at masangsang na amoy ng dugo, at napapaligiran siya ng maduming dugo. Nakahiga doon si Chinyu, nagpapagaling sa kanyang mga sugat at pinapakalma ang sarili. Ang malakas na pressure ay naging dahilan upang hindi kumalma si Chinyu ng mahabang panahon. Ang ibang magulong katawan ay malamang na napakalakas kaya nawalan ng tiwala si Yan Rozo. Para kay Chinyu, ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Nahihirapan siyang bumangon mula sa lupa at naglakad palabas ng Pilgrimage City na may mabibigat na hakbang. Pagkatapos, tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle. Umupo siya sa likod ng Divine Eagle at hinanap ang susunod na lungsod. Kahit na hindi nakita ni Chinyu ang pamilya yan na kumilos, ang kasalukuyang sitwasyon sa Pilgrimage City ay nagpapaliwanag ng lahat. Upang makapagdulot ng mga ilog ng dugo na dumaloy sa Pilgrimage City sa napakaikling panahon, ang pamilya yan ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala. Sa kabilang side, ang buong Nanjo ay sabik na naghihintay sa pagdating ng dalawang magkapatid na Chow. Nakita nila ng kanilang mga mata ang malaking pagtitipon ng mga tropa ng pamilya Chow. Maraming tao ang kusang nagtipon, nagpaplanong harapin ang sakuna na ito ng sama-sama. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, walang dumating mula sa pamilya Chow. Napakabilis, dumilim ang langit, ngunit ang buong Nanjo ay kalmado pa rin. Anong nangyayari? Nagbibiro kaya ang magkapatid na Chow? Imposible, sino ang magbibiro tungkol sa ganitong bagay? Maaaring binago nila ang kanilang desisyon sa huling minuto. Saglit na nataranta ang lahat, ngunit tensyonado pa rin ang kanilang mga ugat. Sa sandaling ito, nakarating sa Nanjo ang isang balita. Ang Pilgrimage City ay nawasak ng isang misteryosong puwersa sa isang iglap. Ang buong lungsod ay naging isang patay na lungsod na walang mga palatandaan ng buhay. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang buong Nanjo ay agad na kumulo. Nagagalak sila sa katotohanang naiwasan nila ang sakuna na ito habang hinuhulaan kung sino ang misteryosong puwersa. Upang wasakin ang Pilgrimage City sa maikling panahon, anong uri ng kapangyarihan ito? Hindi kaya kumikilos ang isang tunay na santo? Natatakot ako na walang sino man maliban sa isang tunay na santo ang makakagawa nito. Ngunit walang kapaligiran sa mundong ito na maaaring magsilang ng isang tunay na santo. Siguradong ginawa ito ng mga sinaunang banal. Huwag kalimutan na mayroon pang mga sinaunang banal na nabubuhay sa mundong ito. Sinaunang santo. Paano magkakaroon ng sinaunang santo sa Lizhao? Nagulat ang buong Nanjo, ngunit walang nakakaalam kung sino ang umatake. Ang bagay na ito ay naging mas mahiwaga. Sa huli, may mga chismis pa na ang pamilya Chow ay nagalit sa langit at lupa at agad na nawasak. Gayunpaman, anuman ang dahilan, talagang nakaligtas si Nanjo sa sakuna na ito. Sa isang liblib na lugar sa Nanjo, natanggap din ni Xiao Sheng ang balitang ito. Kabaligtaran sa pagkabigla ng lahat, mukha siyang kalmado, na para bang nahulaan na niya ito. Uwi, sa North Plain. Si Yuan Shu, na naghihintay ng magandang balita ay nakatanggap din ng balita sa sandaling ito. Panginoon, walang mga palatandaan ng matinding labanan sa pinangyarihan. Natatakot ako na isa itong panig na patayan. Sabi ni Sima Bei sa mahinang boses. Pinaikit ni Yuan Shu ang kanyang mga mata at kumunat ang noo, isang one-sided massacre. Ang dalawang kapatid ng pamilya Chow ay maaaring hindi ituring na makapangyarihan, ngunit ang mga lihim na kayamanan sa kanilang mga kamay ay hindi maaaring maliitin. Sino ang may ganoong nakakatakot na kakayahan? Maaaring ito ay tulad ng nahulaan nila. Maaari ba itong isang sinaunang santo mula sa Nanjo? Sabi ni Sima Bei na nakakunot ang noo. Imposible, ngumuso si Yuan Shu at sinabi, paano magkakaroon ng sinaunang santo sa Nanjo? Ngunit maliban sa mga sinaunang banal, natatakot ako na walang makakapatay sa dalawang kapatid ng pamilya Chow ng ganoon kadali. Hindi mapigilan ni Yongji na sumimangot.
Personal niyang naranasan ang nakakatakot na kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl. Ito ay isang nakakatakot na Dharma treasure na maihahambing sa aura ng isang tunay na santo. Nanatiling tahimik si Yuan Shu. Sa malamig na ekspresyon, sinabi niya, hindi ngayon ang oras para isipin ito. Dahil patay na ang magkapatid na lalaki mula sa pamilya Chow, dapat kang tumuloy sa Nanzhou sa lalong madaling panahon. Ano man ang halaga na kailangan mong bayaran, kailangan mong hanapin si Xiao Sheng. Hindi mo siya hahayaang pumasok sa reversion void stage. Naiintindihan. Tumango si Yongji at umalis. Sa dilim. Tahimik na pinakinggan ni Hiteng ang lahat ng ito. Iba siya kay Yongji at sa iba pa. May nahulaan na siya tungkol sa pagkawasak ng Pilgrimage City. Ang pamilya yan ang siyam na dakilang maharlikang pamilya. Maliban sa kanila, natatakot ako na walang sino man ang makakapagpuksa sa isang lungsod ng walang tunog. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at nginisyan. Siya rin ay isang matandang kakilala ni Yan Ruozo at medyo pamilyar sa kanyang background at personalidad. Noong siya ay nasa lupa, mayroong hindi mabilang na mga alamat tungkol sa kanya. Yan Ruozo, palihim mo pa rin siyang tinutulungan. Gumisi si Hiteng. Ngunit hindi siya natarante, dahil mabilis siyang nakaisip ng isang hakbang. Siyempre, hindi sinabi ni Hiteng kay Yuan Shu. Kung tutuusin, hindi man lang niya itinuring ang mga ito bilang sarili niya. Sa mga sumunod na araw, si Qin Yu ay nasa Shuang pa rin, naghahanap ng lungsod. Kabanata 1735 ang nanghihina na si Xiao Sheng. Napakalaki ng Shuang, at hindi madaling hanapin ang lungsod. Sa kabutihang palad, ang pagsusumikap ay nagbunga. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakita ni Qin Yu ang maalamat na Ancient Tomb City. Ang Ancient Tomb City ay katulad ng mga alamat. Sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ito ay talagang puno ng mga sinaunang libingan. Ang mga sinaunang libingan na ito ay naglabas ng malamig na halatang dulot ng madilim na enerhiya. Nagulat ito kay Qin Yu, dahil pagkatapos ng malaking pagbabago ng langit at lupa, karamihan sa madilim na enerhiya ay naapektuhan, ngunit ang lugar na ito ay malinaw na hindi. Tandang padamdam. Maaaring ang Ancient Tomb City na ito ay mayroon ding nakakatakot na pag-iral. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagmadaling pumunta sa Ancient Tomb City. Ang kasaysayan ng Ancient Tomb City ay napaka-espesyal. Maraming tao ang isinilang upang linangin ang kasamaan, at umasa sila sa madilim na enerhiya. Dahil dito nagtipon ang isang grupo ng mga tao sa Ancient Tomb City. Dumating si Qin Yu sa gate ng lungsod. Pagpasok pa lang niya ay nakaramdam siya ng madilim na aura. Inilabas niya ang kanyang banal na kahulugan, na sumasakop sa higit sa kalahati ng lungsod. Hindi nagtagal, natagpuan ni Qin Yu ang isang malaking grupo ng mga tao sa Ancient Tomb City. Gayunpaman, ang nakapagparamdam kay Qin Yu ay ang lakas ng mga tao sa Ancient Tomb City ay hindi malakas. Wala kahit isa sa reversion void stage. Mukhang ang malaking pagbabago sa mundo ay hindi magandang balita para sa mga taong ito. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Maingat siyang naglakad papasok sa Ancient Tomb City, natatakot na makatagpo niya muli ang mga taong tulad ng magkapatid na Chow. Sa kabutihang palad, walang nakapansin kay Qin Yu sa daan, kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ang tanging nakikita niya ay mga libingan. Walang nakaukit na pangalan sa mga libingan, ngunit may mga lapida na sunod-sunod na itinayo. Ang lahat ng madilim na enerhiya sa Ancient Tomb City ay nagmula sa mga lapida na ito. Hindi maiwasan ni Qin Yu na makaramdam ng kakaiba. Pinahinto niya ang isa sa mga lalaki at magalang na nagtanong, "Brother, saan nanggaling ang mga lapida na ito? Bakit may napakalamig na dark energy?" Ang lalaki ay tumingin kay Qin Yu pataas at pababa, pagkatapos ay sinabi, "Hindi ko rin alam. Nabalitaan ko na ang lugar na ito ay dating isang sinaunang larangan ng digmaan at maraming tao ang namatay dito. Tungkol sa mga lapida na ito, nabalitaan ko na ang mga ito ay itinayo ng kanilang mga inapo. Ang mga kaapo-apuhan nila. Saka bakit walang pangalan?" Tanong ni Qin Yu, medyo nalilito. Tumawa ang kabilang partido at sinabing, "Sino ba ang nagsabing walang pangalan?
Kaya lang, napakatagal na at matagal na itong nabura ng panahon. Tignan mong mabuti, may natitira pang mga salita sa ilang lapida. Si Chinyu ay tumingin ng malapitan. May mga marka nga, ngunit hindi na nakikita. Hindi lang iyon, maraming lapida ang tila nalatag na, nagkapira-piraso. Maraming salamat. Bahagyang yumuko si Chinyu sa kanya bilang pagbati. Ayaw ni Chinyu na pukawin ang sinuman sa Ancient Tomb City. Gusto lang niyang mag-focus sa kanyang cultivation. Kaya, nakahanap siya ng isang mapanglo na lugar at naupo ng naka-cross-legged, nagsimulang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa lugar na ito. Hindi kalmado ang puso ni Chinyu. Napakaraming hindi kilalang panganib ang pumasok sa kanyang isipan. Ang magulong katawan sa Jongzo ay malamang na maglilinang sa parehong paraan tulad ng Chinyu, kaya magkakaroon ng kompetisyon sa hinaharap. Gayunpaman, siya ay may malakas na background, at si Chinyu ay magiging dahado. Buntong hininga. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Papalapit ito ng papalapit sa muling pagkabuhay ni Yuan Shu. Sa kalahating buwang ito, para bang si Xiaosheng ay nawala sa balat ng lupa, at walang makakahanap sa kanya. Ang buong Tianyan sect ay labis na nababalisa. Nakatanggap sila ng balita na malapit nang gumaling si Yuan Shu. Kung hindi maabot ni Xiaosheng ang reversion void stage bago iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa huling labanan, ang sect master ay malubhang nasugatan. Natatakot ako na hindi ito magiging madali para sa kanya na makabawi sa maikling panahon. Napabuntong hininga ang deputy sect master. Tama. Kung gusto mong makapasok sa reversion void stage, kailangan mong tiyakin na ang iyong katawan ay nasa estado ng ganap na paggaling. Kung hindi, malamang na mamatay ka sa ilalim ng makalangit na kapigatian. Nag-usap ang lahat at nag-alala. Sa North Plain. Hinati ni Yuan Shu ang North Plain sa ilang mga koponan. Ang isang koponan ay hahanapin si Xiaosheng, habang ang isa pang pangkat ay namamahala sa pagkolekta ng banal na kahulugan at lakas ng mga magsasaka. Ang lahat ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Gayunpaman, hindi pa nahahanap si Xiaosheng, na nagbigay kay Yuan Shu ng masamang premonition. Lumipas pa ang ilang araw. Ang aura ng tunay na katawan ni Yuan Shu, na nakaupo sa paanan ng nyebeng bundok, ay naging mas malakas. Kung ikukumpara sa totoong katawan, ang clone ni Yuan Shu ay tila hindi gaanong mahalaga. Panginoon, sa bilis na ito, gaano katagal ito? Tanong ni Sima Bei. Ikinawit ni Yuan Shu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, labis sa 5 araw. 5 araw. Pamuulong si Sima Bei sa mahinang boses, pagkatapos ay sinabi, ang Xiaosheng na iyon ay hindi dapat magdulot ng anumang malalaking alon sa loob ng 5 araw. Hanggat patay na si Xiaosheng, walang sino man sa Lishao ang makakapidyaw sa akin. Malamig na sabi ni Yuan Shu. Sabi nga, huwag kalimutan ang nangyari sa Shuang noong nakaraan. Hindi maiwasan ni Sima Bei na paalalahanan siya. Mula nang mangyari ang insidente sa Shuang, may mga alingaw-ngaw na may buhay na sinaunang santo sa Lishao. Habang lumalaganap ang balita, lalong naging totoo. Sinabi pa ng ilang tao na ang buhay na sinaunang santo ang may-ari ng puting buto. Walang mabubuhay na sinaunang banal sa Lishao. Si Yuan Shu ay lubos na nagtitiwala dito. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Sima Bei at tahimik na tumango. Sinaunang libingan ng lungsod. Ang madilim na enerhiya dito ay sobrang siksik, sapat na para sa paglilinang ni Chinyu. Sa loob ng ilang araw, nakuha ni Chinyu ang higit sa kalahati ng madilim na enerhiya sa Ancient Tomb City. Ang kanyang cultivation ay tila malapit nang maabot ang peak of Mighty Realm. Kung babalik ako sa Nanzhou ngayon, natatakot ako na kailangan kong bumalik muli. Napaisip si Chinyu sa sarili. Gayunpaman, kung patuloy siyang mananatili, ang madilim na enerhiya dito ay hindi magiging sapat upang suportahan si Chinyu para makapasok sa kalahating hakbang na reversion void stage. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na bumalik sa Nanzhou pansamantala. Kaya, tumayo si Chinyu at umalis sa Ancient Tomb City.
Ipinatawag niya ang Divine Eagle at dumiretso sa Nanzhou. Pagkaraan ng 2 o 3 araw, bumalik si Qin Yu sa hangganan ng Nanzhou. Sa sandaling pumasok siya sa Nanzhou, naramdaman ni Qin Yu ang isang pamilyar na aura. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa isang tiyak na direksyon. 300 bituin ang layo, si Xiaosheng ay nakaupo na naka-cross-legged, dahan-dahang binabawi ang kanyang aura. Nang bumagsak ang tingin ni Qin Yu sa kanya, bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata at isang gintong liwanag ang bumungad kay Qin Yu. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tumingin siya sa paligid. Ito ang hangganan sa pagitan ng Nanzhou at Shuang. Bakit lalabas dito si Xiaosheng? Si Qin Yu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Agad siyang tumakbo patungo kay Xiaosheng. Nang dumating si Qin Yu, nagulat siya nang makitang wala na si Xiaosheng. Kakaiba. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Nang malapit na niyang i-activate ang kanyang Desolated Divine Eye, biglang lumitaw si Xiaosheng sa likod ni Qin Yu. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, "Oh, ikaw pala." Natigilan si Qin Yu, at mabilis siyang lumingon kay Xiaosheng. Sa sandaling ito, medyo nasaran ng loob ang aura ni Xiaosheng, at medyo iba ito sa kanyang peak state. Kabanata 1736 Xiaosheng's Closed Door Cultivation. Nang makita si Xiaosheng sa ganoong kalagayan, nabigla si Qin Yu. Ibang-iba ito sa mataas na espiritu na si Xiaosheng. Hindi kalabisan na sabihin na hindi pa nakita ni Qin Yu si Xiaosheng sa ganoong kalagayan. Nagpadala siya ng unti-unti ng kanyang kamalayan upang takpan si Xiaosheng, para lamang matuklasan sa kanyang sorpresa na wala talagang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Sa ganoong estado, ang anumang mighty realm ay madali siyang mapapatay, lalo pa si Yuan Shu. Ikaw ay. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig sa gulat. Tandang padamdam. Umiling si Xiaosheng at hindi sinagot ang tanong. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi alam ni Qin Yu ang tungkol sa labanan ni Yuan Shu at Xiaosheng. Ngayong nakita niya ang kalagayan ni Xiaosheng, lalo siyang naguluhan. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaosheng kay Qin Yu ang nangyari. Pagkatapos lamang nitong marinig ay napagtanto ni Qin Yu na narito na si Yuan Shu at talagang pinatay ni Xiaosheng si Yuan Shu sa reversion void stage. Sa madaling salita, ang iyong kasalukuyang estado ay dahil sa labanan na iyon. Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Hindi. Umiling si Xiaosheng. Ito ay isang landas na dapat kong tiisin sa aking paglilinang. Dapat magtiis. Ano ang ibig mong sabihin? Si Qin Yu ay nalilito. Ito ang aking daw, sabi ni Xiaosheng, kung gusto kong pumasok sa reversion void stage, kailangan kong i-convert ang aking cultivation technique. Maaabot ko lang ang reversion void stage pagkatapos kong iwaksi ang lahat ng aking kapangyarihan. Natigilan si Qin Yu, bagamat naramdaman niyang medyo kakaiba, hindi naman siya masyadong nagulat. Mayroong 10-10 milyong mga cultivator sa mundo, at bawat isa sa kanila ay may iba't ibang pamamaraan ng Dao. Matagal nang nakasanayan ni Qin Yu. Kaya tumakbo ka sa hangganan ng Shuang. Mukhang hindi ligtas ang lugar na ito. Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Ang pinakamapanganib na lugar ay kadalasang pinakaligtas, walang pakialam na sabi ni Xiaosheng. Dadalhin kita sa isang lugar, sabi ni Qin Yu pagkatapos ng ilang pag-iisip. Baka matitiyak ang iyong kaligtasan doon. Anong lugar? Tanong ni Xiaosheng. Ang Divine Capital City, nakangiting sagot ni Qin Yu. Sa pagbanggit ng Divine Capital City, naalala rin ni Xiaosheng. Noon, nagtago si Qin Yu sa Divine Capital City upang maiwasan ang pagtugis ng unang elder. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, sumama ka sa akin. Ipinatawag ni Qin Yu ang Divine Eagle at isinama si Xiaosheng, dumiretso sa Divine Capital City. Habang nasa daan, naka-cross-legged si Xiaosheng Saturday sa likod ng Divine Eagle. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong, ang bagay sa Shuang, may kinalaman ito sa iyo, di ba? Natigilan si Qin Yu saglit bago siya tumango. Ito ba ay isang aristokratikong pamilya mula sa Zhongzhou? Patuloy na tanong ni Xiaosheng. Tumango si Qin Yu bilang pagsang-ayon.
Aling aristokratikong pamilya sa Zhongzhou? Ang pamilya yan. Oh, isa sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Mayroon kang kahangahangang background. Hindi ko ito background, sabi ni Chinyu na may mapang asar ng ngiti. Ang pamilya yan at ako ay maaaring maging magkaaway sa hinaharap. Nang marinig ito, tumahimik si Xiaosheng. Hindi na siya nagtanong pa, at pumikit na lang. Pagkarating sa Divine Capital City, pinaandar ni Chinyu ang formation at dinala si Xiaosheng sa lungsod. Pagkakapasok nilang dalawa, ang Divine Inscription Formation ay agad na tinatakan ang sarili, at walang sinuman ang nakapasok. Magagarantiyahan ang iyong kaligtasan dito. Dalawa lang ang tao sa malaking lungsod na ito. Ang isa ay si Zuo Jing, at ang isa ay hindi masyadong malakas, sabi ni Chinyu. Bahagyang tumango si Xiaosheng, na para bang pumayag siya. Dinala siya ni Chinyu hanggang sa likod ng bundok. Sa sandaling ito, si Zuo Jing ay nag-iisa pa rin at walang intensyon na magising. Maaabot ba ng batang ito ang reversion void stage ng isang beses? Hindi maiwasan ni Chinyu na maliitin siya. Hindi ganoon kadaling maabot ang reversion void stage. Sa pagkakaalam ko, ang pinakabatang cultivator ng reversion void stage sa kasaysayan ay 300 taong gulang, na pabuntong hininga si Xiaosheng. 300 taong gulang. Natigilan si Chinyu. Nagbilang siya sa kanyang mga daliri. Damn it, wala man lang siyang 40 taon ng buhay. Hindi ba ito masyadong malayo sa reversion void stage? Siguro dahil hindi sila nabuhay sa ganoong golden age. Hulaan ni Chinyu. Gayunpaman, umiling si Xiaosheng at sinabing, sa palagay mo ba ay mayroon lamang isang golden age sa kasaysayan? Kung ibubukod natin ang golden age, ang pinakamabilis na maabot ang reversion void stage ay aabutin ng buong 500 taon, at iyon ay magiging isang pambihirang henyo. Dahil dito natahimik si Chinyu. Naalala niya ang mga salita ni Xiaoyu, huwag tumuntong sa Zhongzhou hanggang sa maabot mo ang reversion void stage. Gayunpaman, ang araw ng landas ng langit ay 3 hanggang 5 taon lamang ang layo. Paano kayang maghintay si Chinyu? May iba pa bang paraan? Tanong ni Chinyu. Hindi sa ngayon, ngunit sino ang makakatiyak pagdating sa paglilinang? Umiling si Xiaosheng. Bahagyang napabuntong hininga si Chinyu at biglang nakaramdam ng matinding stress. Huwag kang masyadong malungkot. Baka ang gininto ang panahon na ito ay iba na sa mga nauna. Kung tutuusin, hindi na mabilang na mga tao ang nakarating na sa reversion void stage sa sandaling dumating ang gininto ang panahon na ito. Marami sa kanila ay mahigit 300 taong gulang lamang. Sabi ni Xiaosheng. Sana nga, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Matapos dalhin si Xiaosheng sa Divine Capital City, inilabas din ni Chinyu ang dugo ng dragon, na nagpaplanong makapasok sa Peak of the Mighty Realm. Hindi mahirap tumapak sa Peak of the Mighty Realm, kaya hindi nakaramdam ng sobrang pressure si Chinyu. Si Yuanshu ay muling mabubuhay sa loob ng ilang araw. Sa sandaling ito, biglang nagpahayag si Xiaosheng ng isang masamang balita. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kumunat ang noo niya at sinabing, isang perpektong katawan Yuanshu. Oo. Tumango si Xiaosheng. Gaano katagal ka bago makarating sa reversion void stage? Tanong ni Chinyu. Hindi bababa sa 10 araw, hindi hihigit sa kalahating buwan. Sabi ni Xiaosheng. Kung gayon, hindi ba huli na ang lahat kahit gaano pa katagal ang pagkalkula mo? Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Bahagyang tumango si Xiaosheng, pagkatapos ay sinabi sa isang makabuluhang tono, bago ko marating ang reversion void stage, kailangan kong umasa sa iyo. Napangiti si Chinyu ng mapait. Iyon ay isang perpektong katawan Yuanshu. Kahit na ibigay ni Chinyu ang lahat at umaban sa kalahating hakbang na reversion void stage sa mga susunod na araw, hindi pa rin siya makakalaban ni Yuanshu. Siyempre, kung mapakilos mo ang pamilya yan, sa palagay ko ay hindi karapat-dapat banggitin si Yuanshu, sabi ni Xiaosheng sa medyo biro, kalahating seryosong paraan. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Ito ay malinaw na isang imposibleng bagay. Susubukan ko, sabi ni Chinyu. Naisip niya ang purple cloud pearl sa kanyang kamay.
Bagamat wala pa rin siyang malay nang ibigay ni Yan Ruozo ang Purple Cloud Pearl kay Chinyu, mahina pa ring naririnig ni Chinyu ang ilang salita mula sa kanilang pag-uusap. Gamit ang Purple Cloud Pearl, maaaring makalaban si Chinyu. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Xiaosheng at nagsimula ng kanyang sariling paglilinang. Makalipas ang 3 araw, matagumpay na nakarating si Chinyu sa Peak of Mighty Realm at isang hakbang na lang ang layo mula sa kalahating hakbang na Reversion Void Stage. Ayon kay Xiaosheng, si Yuan Shu ay muling mabubuhay sa loob ng 2 araw. Wala masyadong magawa si Chinyu sa 2 araw na ito, kaya umalis siya sa Divine Capital City at naghanda na bisitahin sina Wen Wanchong at Kuzo. Kung sabay silang umatake, baka mas malaki ang tsansa nila. Inilabas ni Chinyu ang Purple Cloud Pearl bago siya umalis sa Divine Capital City. Ang Purple Cloud Pearl ay kumikinang sa palad ni Chinyu. Ito ay napakahiwaga, at ang aura na ibinubugan nito ay lubhang kakaiba. Kabanata 1737 nasa malapit na pagkabuhay na mag-uli. Hindi alam ni Chinyu kung paano gamitin ang Purple Cloud Pearl, ngunit sa paghusga sa tono ng pamilya Yan, ang paggamit ng Purple Cloud Pearl ay malamang nalampas sa kanyang imahinasyon. Kaya, si Chinyu ay pamitik ng kaunting hininga sa Purple Cloud Pearl. Sa sandaling ito ay pumasok, ang banal na pakiramdam ni Chinyu ay nakaramdam ng napakalakas na puwersa na dumarating sa kanya. Tuwang-tuwa si Chinyu dito. Nagmamadali niyang inactivate ang Purple Cloud Pearl at naglabas ng aura, katulad ni Chao Shou. Sa isang punto, nagdilim ang kalangitan at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong Divine Capital City. Tandang padamdam. Sa sandaling ito, ang Divine Inscription Formation ay kumikislap at kumikinang, na bumubuo ng sunod-sunod na manipis na linya sa hangin. Ang siksik nila na parabang madudurog. Matapos maramdaman ang kapangyarihan, mabilis na inalis ni Chinyu ang Purple Cloud Pearl. Tuwang-tuwa siya. Ang kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Gamit ang perlas na ito, magkakaroon siya ng sapat na kumpiyansa sa pakikitungo kay Yuan Shu. Kaya ang 2 kapatid na lalaki ng pamilya Chao ay umaasa dito. Napaisip si Chinyu sa sarili. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na maglakbay sa Fengzhou Mountain at Dayu Mountain. Mas magiging kumpiyansa siya kapag may 2 makapangyarihang tao sa Reversion Void Stage sa paligid. Kaya, umalis si Chinyu sa Divine Capital City. Ang Fengzhou Mountain ay medyo malapit sa lugar na ito, kaya sumugod muna si Chinyu sa Fengzhou Mountain. Kasabay nito, maraming mga magsasaka mula sa North Plain ang nakapalibot sa paanan ng manyeb na bundok. Naka-crossleg si Yuan Shu sa bundok ng nyebe. Isang malakas na aura ang namumuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang nakakatakot na divine sense ay tila ganap na nagkakaroon ng anyo sa sandaling ito. Hindi na magtatagal bago ako ganap na mabubuhay na muli. Huminga ng malalim si Yuan Shu. Hindi maitago ang excitement sa kanyang mga mata. Si Sima Bei, Yongji, at ang iba ay ibinaba ang kanilang mga ulo at sumunod sa likod ni Yuan Shu. Kung wala ang 2 kapatid ng pamilya Chao, magiging maginhawa para sa akin na pag-isahin si Liz Hao. Malamig na sabi ni Yuan Shu. Nang ilabas ang paksang ito, hindi maiwasan ni Yuan Shu na isipin si Xiaosheng. Kaya, tumingin si Yuan Shu sa katabi niya at malamig na sinabi, nahanap mo na ba si Xiaosheng? Umiling sina Yongji at Sima Bei at sinabing, kami pa, wala pa. Nanlamig ang mukha ni Yuan Shu habang sinaway, kayong 2 piraso ng basura. Ano ang kailangan ko sa iyo? Ang bagay na ito ay pananagutan ni Sima Bei, kaya natural na hindi siya nang ahas na magsalita ng marami. Dumilim ang mukha ni Yuan Shu at sinabi niya sa mahinang boses, si Xiaosheng ay isang hindi matatag na kadahilanan. Kung siya ay pumasok sa Reversion Void Stage, tiyak na siya ang magiging hadlang ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala siya. Bagamat mataktikan niyang sinabi ito, talagang hindi kumpiyansa si Yuan Shu. Kung naabot ni Xiaosheng ang Reversion Void Stage, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong manalo. Guro, bakit ka nag-aalala tungkol kay Xiaosheng? Sa pamana ng Immortal Slaying Sect, sa palagay ko ay hindi dapat banggitin si Xiaosheng.
Sabi ni Hiteng sa gilid. Isang malamig na sulyap kay Hiteng si Yuanshu at ngumuso. Ang naintindihan ko ay ang dulo lang ng malaking bato ng yelo. Kung lubos kong mauunawaan ang pamana ng Immortal Slaying Sect, hindi ako matatakot kahit sa Zhongzhou, lalo pa kay Xiaosheng. Si Hiteng ay nanatiling tahimik, ngunit siya ay nanunuya sa kanyang puso. Napakasayang para sa isang sagradong pamana na mahulog sa iyong mga kamay. Panginoon, ang aming mga tauhan ay naghahanap pa rin ng mga bakas ni Xiaosheng sa Nanzhou. Huwag mag-alala, hanggat siya ay may lakas ng loob na magpakita ng kanyang sarili, ginagarantiyahan ko na siya ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sabi ni Sima Bei habang nakayuko. Malamig na umungol si Yuanshu. Magsasalita pa sana siya, may tumakbo na nagmamadali. Panginoon, may balita tungkol kay Xiaosheng. Isang lalaking nakaitim ang mabilis na tumakbo kay Yuanshu at lumuhad sa lupa. Nagningning ang mga mata ni Yuanshu. Sabihin mo sa akin, nasaan si Xiaosheng? Nagmamadaling sabi niya. Ang lalaking nakaitim ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras at mabilis na sinabi, natagpuan ng aming mga tauhan si Xiaosheng sa Nanzhou ngayon. Siya at si Qinyu ay patungo sa Divine Capital City. Kasama si Qinyu. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yongji. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at ngumisi, tama lang, papatayin ko rin siya. Panginoon, hayaan mo akong gawin ito. Nagboluntaryo si Yuanshu. Mayroon akong malalim na sama ng loob kay Qinyu. Dapat ko siyang patayin. Sinulyapan ni Sima Bei si Yongji, pagkatapos ay sinabi, kayong lahat, magsama-sama. Ano man ang mangyari, dapat nating tiyakin na patay na si Xiaosheng. Oo. Pumayag naman si Yongji nang hindi man lang nag-iisip. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Sima Bei, naaalala ko na ang Divine Capital City ay napakahirap makapasok, kahit na para sa mga nasa Reversion Void stage. Pagkatapos ng paalala ni Sima Bei, tumunog din ang alarm ni Yongji. Kanina lang siya masyadong excited at nakalimutan na niya ito. Tunay nga, ang Divine Capital City ay may Divine Inscription Formation. Natatakot ako na hindi ito madaling makapasok, sabi niya sa mahinang boses na nakakunot ang noo. Kahit gaano kahirap, kailangan ko pa ring subukan. Malamig na sabi ni Yuanshu. Kayong tatlo, magsama-sama. Kahit anong mangyari, kailangan nating sirain ang Divine Inscription Formation at patayin si Xiaosheng. Natanggap ng tatlo ang order at agad na umalis sa North Plain, dumiretso sa Divine Capital City. Para naman kay Yuanshu, nanatili siya sa likod upang matiyak na ganap na muling mabubuhay ang kanyang katawan. Uwi, bundok ng Fengzhou. Umupo si Qinyu sa tapat ng kuzo at ipinahayag ang kanyang intensyon. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay hanggang makarating si Xiaosheng sa Reversion Void Stage, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Iyon ay isang ganap na nabuhay na muli na si Yuanshu, pagdaing ni Kuzu. Ang kanyang lakas ay talagang hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ordinaryong Reversion Void Stage cultivator. Natatakot ako na naabot na niya ang gitnang yugto ng Reversion Void. Natatakot ako na hindi niya tayo kakampi. Oo. Tumango si Qinyu at sinabing, maaaring hindi tayo ang kapareha niya, ngunit may paraan ako. May paraan ka ba? Ngumiti si Kuzu ngunit hindi nagsalita. Tila, hindi siya naniwala kay Qinyu. Ma'am. Tumango si Qinyu at nagpatuloy, nagpatigil lang tayo sa oras. Sa tingin ko, magagawa natin ito. Sige, sabi niya. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan na pumayag si Kuzu, na ikinagulat ni Qinyu. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Qinyu, pabirong sinabi ni Kuzu, ano, sa tingin mo ay wala akong gagawin. Tama iyan. Tumango si Qinyu na may mapait na ngiti. Napabuntong hininga si Kuzu. Hindi ko gustong gawin ito. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nagbago ang isip ko. Pagkatapos talunin si Yuanshu noong araw na iyon, ang mga tao ay bumisita sa Fengzhou Mountain araw-araw. Hindi pa ako nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. Sa tingin ko naiintindihan ko ng kaunti ang Xiaohai. Sa pagbanggit kay Xiaohai, hindi napigilan ni Qinyu na mapabuntong hininga. Kung buhay pa si Senior Xiaohai, marahil ay wala tayo sa ganoong kalungkot na kalagayan.
Inilibot ni Kuzo ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, ang patay ay hindi na mabubuhay, huwag mo nang isipin iyon. Tumango si Chinyu, pagkatapos ay tumayo at sinabing, kung gayon ay hindi na kita iistorbohin pa. Pagkatapos umalis sa Fengzhou Mountain, dumiretso si Chinyu sa Dayu Mountain. Nang si Chinyu ay patungo sa Dayu Mountain, si Yongji at ang iba pa ay nakarating na sa Divine Capital City sa pamamagitan ng teleportation formation. Tumingin sila sa Divine Capital City mula sa itaas na may napakalamig na ekspresyon. Ito ang Divine Capital City. Naningkit ang mga mata ni Sima Bei. Oo, sabi ni Yongji. Dati itong lungsod na patay. Hindi ko alam kung anong swerte meron si Chinyu, pero talagang binuhay niya ang formation dito. Kabanata 1738 Purple Cloud Pearl at Juwo. Sina Yongji, Sima Bei, at Hiteng ay tumingin sa Divine Capital City sa harap nila na may mga komplikadong ekspresyon. Habang nasa sabik silang mahanap si Xiaosheng, nakaramdam din sila ng bahagyang pananakit ng ulo sa Divine Inscription Formation. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Magtagumpay man tayo o hindi, kailangan nating subukan. Si Sima Bei ang unang nagsalita. With that, inabot niya ang palad niya at hinawakan ang isang sinag ng liwanag. Pagkatapos, lumapit siya sa Divine Capital City. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang tumama patungo sa Divine Capital City. Nang malapit na silang makipag-ugnayan, automatikong nabuhay ang Divine Inscription Formation. Ang siksik na banal na mga inscription ay nabasag ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na ito. Tandang padamdam. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Sima Bei na sumimangot. Ang pormasayo na ito ay tunay na naaayon sa pangalan nito. Malamig na sabi ni Sima Bei. Si Chinyu ay nagtatago dito upang maiwasan ang pagtugis ng Tianyan sect, malamig na sambit ni Yongji. With that, itinaas din niya ang kanyang palad at hinampas ang Divine Capital City. Sa kasamaang palad, ang resulta ay kapareho ng kay Sima Bei. Walang paraan para masira ang Divine Inscription Formation. Pagkatapos nito, sabay-sabay na umatake ang tatlo. Hindi sila nagligtas ng pagsisikap sa pagsisikap na sirain ang Divine Inscription Formation na ito. Gayunpaman, ang mga resulta ay malayo sa kasiya siya. Ang Divine Inscription Formation ay napakalakas na kahit silang tatlo ay hindi ito matitinag. Sa loob ng lungsod, natural na naramdaman ni Xiaosheng ang nakakatakot na tunog. Mabilis niyang napansin ang tatlong tao sa labas. Dahil dito, hindi naiwasang iangat ni Xiaosheng ang kanyang ulo upang tingnan ang Divine Inscription Formation na makapal na tumatakip sa kalangitan. Kahit na nagtiwala siya kay Chinyu, nag-aalala pa rin siya sa Divine Inscription Formation. Matapos matiyak na ang Divine Inscription Formation ay hindi masisira ng tatlo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa labas, medyo magulo ang itsura nilang tatlo. Nagamit na nila ang lahat ng kanilang mga diskarte, ngunit wala pa rin silang magawa sa Divine Inscription Formation. Subukan mong gamitin ang iyong White Bone Club. Sa sandaling ito, tumingin si Yongji kay Hiteng. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Hiteng. Bagamat medyo ayaw niya, inilabas pa rin niya ang White Bone Club sa huli. Ang White Bone Club ay ang tanging kumpirmadong Saint Weapon sa buong Nanzhou, kahit na hindi pa ito muling nabuhay, ito pa rin ang numero 1 banal na sandata sa Nanzhou. Hawak ang White Bone Club sa kanyang kamay, ang aura ni Hiteng ay agad na naging napakalakas. Hinawakan niya ang White Bone Club gamit ang dalawang kamay at sa isang malakas na dagindong, binasag niya ang White Bone Club patungo sa Divine Capital City. Boom! Isang nakakatakot na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang isang Divine Inscription Formation ay agad na lumitaw, na humaharang sa papasok na pag-atake. Ang buong lungsod ay dumadagindong, ngunit ang nakakatakot ay ang Divine Inscription Formation ay buo pa rin at hindi naapektuhan. Kahit ang White Bone Club ay walang silbi. Hindi mapigilan ni Yongji na sumimangot. Hindi mo pa nararating ang Reversion Void Stage, malamig na sabi ni Sima Bei. Limitado ang kapangyarihan na magagamit mo. Ibigay mo sa akin ang White Bone Club. Sa tingin mo, posible ba iyon? Gumisi si Hiteng. Ano? Nanlamig ang mukha ni Sima Bei. Sa tingin mo ba kukunin ko ang iyong White Bone Club para sa sarili ko?
Mahirap sabihin, ngumuso si Hiteng. Kung gusto ko ang item na ito, maaari ko na lang itong inagaw ng direkta. Bakit kailangan kong pag-usapan ito sa iyo? Sabi ni Sima Bay na may malamig na mukha. Ads by Pop Future. Natatakot ako na wala kang kakayahan, sarkastikong sabi ni Hiteng. Nanlamig ang mukha ni Sima Bay habang sinaway, Hiteng, kung hahayaan mong makatakas si Xiao Sheng, hindi mo kakayanin ang responsibilidad. Bakit ako mananagot? Sima Bay, kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo itong White Bone Club. Tumuko ka na lang. Malamig na sabi ni Hiteng. Hindi napigilan ni Sima Bay ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Malamig niyang tiningnan si Hiteng. Kahit galit na galit ay pinigilan niya ito sa huli. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Sinubukan ni Yongji na pakinisin ang mga bagay-bagay. Nanatili silang tatlo malapit sa Divine Capital City pansamantala at dahan-daang napag-usapan ang mga countermeasure. Sa kabilang panig, nakarating na si Qin sa bundok ng Dayo. Sa pagkakataong ito, si Wen Wanchong at ang dalawang magkapatid na Wen ay nakakagulat na hindi nalasing. Naka-cross-leg sila sa taluktok ng bundok Dayo, at si Wen Wanchong ay parang nagbibigay sa kanila ng lecture. Sa Golden Age, walang makakapagprotekta sa iyo. At saka, hindi ko magagarantiya kung hanggang kailan ako mabubuhay. Malamig na sabi ni Wen Wanchong. Kaya dapat mayroon kang kakayahang protektahan ang iyong sarili. Wala pa ba tayong Qin Yu? Nag-aatubili na sabi ni Wenda. Naniniwala akong mapoprotektahan niya tayo pagdating ng panahon. Magagarantiya mo ba na si Qin Yu ay mabubuhay hanggang sa wakas? Sa ganitong Golden Age, kahit gaano ka talento, maaari kang mamatay ng bata pa. Tuway ni Wen Wanchong. Bagamat ayaw ni na Wenda at Wen maaari lamang silang umupo roon at makinig sa lecture ni Wen Wanchong sa ilalim ng pamimilit ni Wen Wanchong. Noon lang, naglakad si Qin Yu mula sa hindi kalayuan. Nang makita nila si Qin Yu, tuwang-tuwang tumakbo ang magkapatid na parabang nakakita sila ng straw na iligtas buhay. Qin Yu, dumating ka sa tamang oras. Pilasan mo, ilabas mo kami rito. Nag-aalalang sabi ni Wenda. Sumulyap si Qin Yu kay Wenda at sinabing, may pag-uusapan ako kay Master. Mabuti pa yon. Pwede nyo naman pag-usapan. Aalis muna kami, tuwang-tuwang sabi ng magkapatid. Pagkasabi nito ay tumalikod na silang dalawa at tumakbo. Nakatingin sa dalawang tumatakbo pababa ng bundok, hindi napigilan ni Wen Wanchong na mapabuntong hininga. Wala talaga akong magagawa sa dalawang munting bastos na ito. Napabuntong hininga si Wen Wanchong. Siyempre, alam ni Qin Yu ang intensyon ni Wen Wanchong. Sinabi niya sa malalim na boses, Guro, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matiyak ang kaligtasan nila. Tinulyapan ni Wen Wanchong si Qin Yu at sinabing, ito ay sapat na upang masiguro mo ang iyong sariling kaligtasan. Hindi nakaimik si Qin Yu, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Iniba ni Wen Wanchong ang paksa. Walang itinago si Qin Yu at agad na sinabi kay Wen Wanchong ang kanyang intensyon. Sumang-ayon si Wen Wanchong nang walang pag-aalinlangan. Bumantong hininga siya at sinabing, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga, pero, natatakot ako na hindi natin kayang labanan ang North Plain gamit ang sarili nating lakas. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Wen Wanchong na mapabuntong hininga, kung buhay pa lang si Juwo. Hindi pa patay si Juwo. May pag-asa pa na masira ang sumpa niya. Pilit na ngumiti si Qin Yu. Pagkatapos, kinuha ni Qin Yu si Juwo mula sa Spatial Magic Artifact. Tahimik na nakahiga si Juwo sa harap ng dalawa, napakaganda. Kung ikukumpara sa karaniwang Juwo, ang Juwo sa sandaling ito ay medyo mas banayad at tahimik, at may ibang lasa. Puntong hininga, kung ayos lang si Juwo, sa tingin ko ay nakarating na siya sa Reversion Void stage sa ngayon. Sa tulong niya, mas kumpiyansa ako. Sa iilan lang sa amin, natatakot akong hindi na kami makabalik. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Wen Wanchong. Huwag masyadong pessimistic, Master. May plano ako, mabilis na sabi ni Qin Yu. May paraan ka. Anong plano mo? Inilibot ni Wen Wanchong ang kanyang mga mata sa kanya.
Agad na inilabas ni Chinyu ang Purple Cloud Pearl. Ang Purple Cloud Pearl ay nagniningning na may nakakatuwang liwanag, at halatang hindi ito ordinaryong bagay. Natatakot ako na ang item na ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang Saint Weapon. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Mas nakakatakot pa sa Saint Weapon. Nagbibiro ka ba? Tumawa si Wen Wanchong. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at ipapakita ito minsan. Sa oras na ito, kusang lumutang ang Purple Cloud Pearl mula sa palad ni Chinyu. Natigilan si Chinyu. Nang malapit na niyang abutin ang Purple Cloud Pearl, nagsimula ring kumislap ang katawan ni Juwo. Kabanata 1739 nagising si Juwo. Nang makita ito, natigilan si Chinyu, at mabilis na tumayo si Wen Wanchong. Sa sandaling ito, ang Purple Cloud Pearl ay lumutang sa itaas ng Juwo. Nagbuga ito ng mga sinag ng liwanag na bumagsak sa katawan ni Juwo. Tila nagkaroon ng koneksyon ang katawan ni Juwo sa Purple Cloud Pearl, na naging dahilan ng pagiging misteryoso niya. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na hulaan. Pwede bang? Maaalis ba ng Purple Cloud Pearl ang sumpa sa katawan ni Juwo? Nagulat na sabi ni Chinyu. Ganoon din ang hula ni Wen Wanchong, ngunit pinigilan niya ang kanyang pananabik at sinabing, kung ganoon nga, magandang balita iyon. Hindi kumibo ang dalawa at nakatayo lang, tahimik na pinagmamasdan ang Purple Cloud Pearl at ang katawan ni Juwo na unti-unting nagre-react. Nang sila ay dalawa ay nasa sabik, ang lila na ulap na perlas ay biglang sumambulat na may napakapangwasak na liwanag. Pagkatapos, ang Purple Cloud Pearl ay sumabog sa kawalan at naging libu-libong makulay na ilaw na pumasok sa katawan ni Juwo. Nang makita ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya napigil ang iabot ang kanyang kamay at sumigaw, "F-sick, my Purple Cloud Pearl." Gayunpaman, kahit anong sigaw ni Chinyu, hindi tumugon ang Purple Cloud Pearl. Isa-isang pumasok ang sinag ng liwanag sa katawan ni Juwo at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Ang Purple Cloud Pearl sa kamay ni Chinyu ay tuluyan nang nawala. Tapos na ako. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Ang Purple Cloud Pearl na ito ay ang huling trump card ni Chinyu, ngunit ngayon ito ay hindi maipaliwanag na nasira. Kung wala ang Purple Cloud Pearl, paano ko haharapin si Yuan Shu? Bulong ni Chinyu sa mahinang boses, nakaramdam ng kaunting manhid. Posible bang magising ng Purple Cloud Pearl na ito si Juwo? Sabi ni Wen Wanchong. Kahit na ganoon ang kaso, hindi ako dapat pumili sa pagkakataong ito, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Maghintay man lang siya hanggang sa matalo si Yuan Shu. Mas mabuting wala, ungol ni Wen Wanchong. Napabuntong hininga si Chinyu. Magsasalita pa sana siya, biglang ginalaw ni Juwo, na nakahiga sa lupa, ang kanyang mga daliri. Lumipat siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Wen Wanchong. Napansin din ni Chinyu ang abnormalidad sa mga daliri ni Juwo. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Juwo na kinakabahan. Sa oras na ito, bahagyang nanginginig muli ang katawan ni Juwo. Mga butil ng aura ang lumabas sa katawan niya. Sa lahat ng oras na ito, ang katawan ni Juwo ay walang buhay. Ang aura na pinapalabas ngayon ay mula kay Juwo. She's really moving. Sabay na sigaw ng dalawa. Pagkasabi niya nito, si Juwo, na nakahiga sa lupa, ay biglang umupo. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tulalang tumingin sa paligid, bumubulong, nasaan ito? Hindi napigilan ni Chinyu ang pananabik sa kanyang puso. Sumugod siya at niyakap si Juwo. Gising ka na talaga. Sa wakas gising ka na. Niyakap ni Chinyu si Juwo ng mahigpit at sumigaw sa tuwa. Tuwang-tuwa rin si Wen Wanchong. Patuloy niyang hinihimas ang kanyang mga kamay na parang matandang bata. Napakamot ng ulo si Juwo at sumimangot, Chinyu. Wen Wanchong. Anong ginagawa ninyong dalawa? Naunawaan ni Chinyu na si Juwo ay matagal nang nakahiga doon at wala siyang alam tungkol sa nangyari mamaya. Mabagal lang ang nasabi niya. Nang hindi hinintay na magsalita si Chinyu, nanlaki ang mga mata ni Juwo. Tinitigan niya si Wen Wanchong at gulat na sinabi, naabot mo na talaga ang reversion void stage. F-sake? Kailan ito nangyari? Medyo nahihiya si Wen Wanchong.
Napakamot siya ng ulo at sinabing, ang swerte ko, hehe. F-sake, hindi sana ako nakahiga doon ng daan-daang taon, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Juwo, at ang kanyang magandang maliit na mukha ay napuno ng takot. Siyempre hindi, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Pagkatapos noon, sinabi ni na Chinyu at Wen Wanchong kay Juwo ang nangyari kamakailan. Ito ay tumagal ng napakatagal, at sa oras na sila ay natapos, ang langit ay dumilim na. Si Juwo naman ay nataranta. Paminsan-minsan, nagkakamot siya ng ulo, baka sa mga mata niya ang pagkalito. Anyway, sa wakas ay nabuhay ka na, ungol ni Wen Wanchong. Anong Purple Cloud Pearl? Napakamot ng ulo si Juwo. Huwag ka nang magtanong. Anyway, nawala na ang sumpa sa katawan mo, sabi ni Chinyu. Nasabi na namin sa iyo ang kasalukuyang sitwasyon. Ilang araw na lang, darating na si Yuanshu. Natatakot ako na wala kaming masyadong oras para samahan ka. Nagpatuloy si Chinyu. Sa pagbanggit kay Yuanshu, naging solemn na ang mukha ni Juwo. Noong kami ay nasa hilagang hangganan, minsang sinabi ni Xiaohai na ang isang ganap na nabuhay na muli na si Yuanshu ay lubhang nakakatakot. Kahit na siya ay hindi makakalaban sa kanya. Hindi ko inaasahan na siya ay muling mabubuhay sa huli, sabi niya sa malalim na boses. Ma'am, sabi ni Chinyu. Malaking nagbago ang mundo. Maraming tao ang nagsamantala ng pagkakataon na pumasok sa reversion void stage, kasama na ang 3 baliw at 3 extreme na kayo noon. Parang napaatras ako. Say. Bahagyang napabuntong hininga si Juwo, may bakas ng kalungkutan sa kanyang maliit na mukha. Kalimutan mo na to, ayoko nang masyadong mag-isip. Nagugutom na ako. Bilisan mo dalhan mo ako ng makakain. Tumalon si Juwo at umupo sa balikat ni Chinyu. Nang makita ito, parehong mapait na ngumiti sina Chinyu at Wen Wanchong. Anong ginagawa mo? Bilisan mo. Pinandilatan ni Juwo si Wen Wanchong. Gumisi si Wen Wanchong, saka tumakbo pababa ng bundok. Sa gabi. Ang iilan sa kanila ay nakaupo sa paligid ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Ang lahat ay katulad ng dati. Dinala ni Juwo ang 2 magkakapatid na Wen upang kumain at uminom sila hanggang sa sila ay lasing. Si Chinyu, gayunpaman, ay wala sa mood na gawin iyon. Tumayo siya sa may rehas at tumingin sa malayo na may time na ekspresyon. Diba sabi mo may trumpo ka pa? Sa oras na ito, lumakad si Wen Wanchong. Hindi, umiling si Chinyu. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kumunat ang noo ni Wen Wanchong. Hindi ko alam, napabuntong hininga si Chinyu. Maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Naipit lang ni Chinyu ang kanyang pag-asa sa bakal at sa pulse heiress na ibinigay sa kanya ni Xiaoyu. Ngayong nakapasok na ako sa advanced stage Mighty Realm, ang lakas ko sa pakikipaglaban ay bumuti na rin. Bagamat hindi ko kayang harapin si Yuanshu, sa palagay ko ay maaari kong subukang lumaban kay Yongji o Sima Bei. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Huwag kang mangarap, nginisya ni Wen Wanchong. Ang isang advanced stage Mighty Realm na nilalang ay walang iba kundi isang langgam sa harap ng isang reversion void stage cultivator. Natatakot ako na hindi mo kayang tiisin ang isang bakas ng kanyang aura. Siguro. Tumango si Chinyu. Pinitik niya ang palad at kumuha ng tableta. Ang pill na ito ay ang reversion void pill na nakuha niya mula kay Jingbai. Kung talagang hindi ito gumana, makakaasa lang ako sa reversion void pills. Napaisip si Chinyu sa sarili. Kasabay nito, ang mga kakaibang paggalaw sa North Plain ay lalong nagiging halata. Hindi mabilang na mga aura ang ibinubuga mula sa buong North Plain, lumulutang sa hangin at sa wakas ay nagtipon sa katawan ni Yuanshu. Ayon sa mga kalkulasyon ni Xiaosheng, si Yuanshu ay muling mabubuhay bukas. Kabanata 1740, muling pagkabuhay ni Yuanshu. Ang araw na ito ay nakatadhana na maging isang pambihirang araw. Walang sino man sa North Plain o Nanzhou ang makatulog ng maayos. Tianian Sect. Seryoso ang ekspresyon ng Deputy Sect Master. Matapos ang malaking pagbabago sa mundo, lahat ng mga gawain ng Tianian Sect, malaki at maliit, ay nahulog sa kanyang mga balikat.
Siya ay hindi masyadong talento sa simula, at bilang isang resulta, siya ay walang oras upang linangin. Kahit ngayon, hindi pa siya nakakahakbang sa reversion void stage. Ang Deputy Sectmaster ay isang taong nagmamalasakit sa mundo. Paano siya nakakatulog kung nahaharap ang Nanjo sa isang sakuna? Sa sandaling ito, isang elder ang lumakad papunta sa gilid ng Deputy Sectmaster. Deputy Sectmaster, gabi na, bakit hindi ka natutulog? Tanong ng matanda. Paano ako makakatulog sa ganitong oras? Umiling ang Deputy Sectmaster. Deputy Sectmaster, mukhang may hinihintay ka, tanong ng matanda sa paraang mausisa. Tinulyapan siya ng Deputy Sectmaster at tumango, tama. Nagpadala ako ng mga tao sa East Continent para humingi ng tulong nitong ilang araw, at naghihintay ako ng balita ngayon. East Continent. Iba ang lugar na iyon sa Nanjo. Natatakot ako na mahihirapan silang kumilos. Umiling ang matanda. May iba pa bang paraan? Napabuntong hininga ang Deputy Sectmaster. Iyon lang ang paraan. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Nakatayo lang siya sa gilid at tahimik na sinamahan ng Deputy Sectmaster. Lumipas ang oras, at malapit na ang ikalawang kalahati ng gabi. Malalim na ang gabi, at ang buong mundo ay sobrang tahimik. Gayunpaman, nakatago sa ilalim ng katahimikang ito ay ang hindi mapakali na mga puso ng hindi mabilang na mga tao. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Mabilis na pumasok ang isang binata na naka-night suit. Nang makita ang binata, ang Deputy Sectmaster ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Paano ito? Agad na tanong ng Deputy Sectmaster. Umiling ang binata at sinabi sa malalim na boses, nabisito ko na ang maraming sekta sa East Continent nitong mga araw na ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong makisali sa kaguluhang ito. Hindi napigilan ng Deputy Sectmaster ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at sinabing, hindi mo ba sinabi sa kanila ang mga implikasyon nito? Kung bumagsak ang Nanjo, ang East Continent ang susunod. Sinabi ng matanda sa tabi niya sa malalim na boses, ang East Continent ay hindi katulad ng Nanjo. Hindi sila kailanman nagkaroon ng ideya ng isang republika. Ang bawat sekta ay isang independenteng individual. Ang konsiderasyon ng bawat isa ay ang kaugnayan ng mga interes ng mga pangunahing sekta. Bukod dito, hindi sila kailanman naging handa na umalis sa East Continent. Buntong hininga. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng Deputy Sectmaster. Ganoon din sa Nanjo noon, na may iba't ibang malalaking sekta at angkan. Pagkatapos lamang ng hitsura ni Xiao Sheng nagbago ang sitwasyon. Ngayon na walang sekta sa East Continent ang handang tumulong, magiging mahirap na makaligtas sa kalamidad na ito. Si Yuan Shu daw ay ganap na mabubuhay bukas. I wonder who can resist him. Napabuntong hininga ang Deputy Sectmaster. Walang sinabi. Ang nakakatakot na kapangyarihan na ipinakita ni Yuan Shu dati ay nalampasan na ng mga ordinaryong reversion void stage cultivator. Ang isang ganap na muling nabuhay na si Yuan Shu ay malamang na mas nakakatakot. Bundok Dayo. Nakatayo si Qin Yu sa tuktok ng bundok, nakatingin sa direksyon ng North Plain. Ang kanyang ekspresyon ay kasing seryoso, ngunit kahit na sa ganoong sitwasyon, mayroon pa ring hindi maipaliwanag na espiritu sa kanyang katawan. Ang hindi sumusukong espiritong ito ay tila umalalay sa kanya sa sunod-sunod na mahirap na sitwasyon. Sa katunayan, hindi ko inirerekomenda na lumahok ka sa bagay na ito. Biglang sumulpot si Wen Wanchong sa likod ni Qin Yu. Tumingin si Qin Yu kay Wen Wanchong, naghihintay na magpatuloy siya. Nagpatuloy si Wen Wanchong, ito ay isang walang kabuluhang bagay. Ano man ang mangyari, ang pagprotekta sa sariling buhay ay palaging ang unang prioridad. Ang walang kabuluhang sakripisyo ay palaging isang hanggal na hakbang. Hindi ito tinutulan ni Qin Yu. Wala siyang obligasyon na maglingkod sa Nanjo, ngunit palaging may hindi maipaliwanag na boses sa kanyang puso na nagtutulak sa kanya. Ang boses na ito ang nagbigay kay Qin Yu ng walang katapusang fighting spirit. Kung susuko siya, natatakot siya na masira niya ang sarili niyang Dao technique. Hinding-hindi ako susuko. Huminga ng malalim si Qin Yu. Mamantong hininga si Wen Wanchong at walang sinabi. Gayunpaman, tahimik siyang nagpasya.
Ano man ang mangyari, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Chinyu bukas, kahit na nanganganib ang kanyang buhay. Ang North Plain ay kumikinang na may napakaraming ilaw sa buong gabi. Kahit sa Nanjo, makikita ang mga bitik ng liwanag mula sa malayo. Ang mga ilaw na ito ay parang mga bituin sa langit, nakasisilaw ngunit hindi sa lugar. Ito ay ang tanging ilaw sa North Plain na hindi maaaring baliwalain. Sa sandaling ito, ang kalangitan ng North Plain ay napuno ng 1,000 sinag ng liwanag. Ang lahat ng sinag ng liwanag ay nagtipon sa isang punto at nabuo ang koneksyon sa katawan ni Yuan Shu. Ito ay tulad ng isang ritual ng muling pagkabuhay, at ito ay lubhang nakakatakot. Si Yuan Shu na nakaupo sa paanan ng manyeb na bundok ay walang tigil na nanginginig. Ang kanyang aura ay napaka-concentrate at napakalakas na tila isang nakakatakot na bagyo ang paparating sa buong North Plain. Ang dalawang clone ni Yuan Shu ay nakabantay sa harap ng kanyang tunay na katawan, kung sakaling may mangyari. Lumipas ang oras. Unti-unting lumiwanag ang langit. Sa sandaling ito, ang lahat ng liwanag sa kalangitan ay napalitan ng isang sinag ng liwanag na umabot sa langit. Pagkatapos, pumasok ito sa katawan ni Yuan Shu. Boom! Nagsimulang manginig ang buong North Plain. Maraming tao ang nagising dahil dito, at lahat sila ay tumingin sa gitna ng North Plain. Nabuhay na ba ang Panginoon? Malapit na bang matapos ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Maraming tao ang sumugod sa direksyon ni Yuan Shu. Sa isang maikling sandali, hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa manyeb na bundok. Talagang nabuhay ang Panginoon. Sa wakas ay nabubuhay na rin. Sa wakas ay makakaalis na tayo sa mapahamak na lugar na ito sa North Plain. Ang galing, ang galing. Maraming tao ang lumuhad sa lupa at nagpatira pa sa direksyon ni Yuan Shu. Sa wakas ay tumayo ang tunay na katawan ni Yuan Shu, na naka-cross-legged sa lupa. Ang kanyang aura ay lubhang nakakatakot, na para bang siya ay isang Devil Lord na maaaring magpasakop sa kanya ang 9 na langit at 10 impyerno. Isang titig lang mula sa kanya ay kayang lampasan ang lahat. Isang kirot lang ng kanyang aura ay maaaring gumuho ang lupa. Sa sandaling ito, ibinuka ni Yuan Shu ang kanyang bibig at nilunok ang dalawang clone sa kanyang katawan. Ang isang perpektong katawan na si Yuan Shu ay nabuhay na muli. Ang tunay na Panginoon ng North Plain ay bumalik sa mundo ng mga tao. Maligayang pagbabalik sa buhay, Panginoon. Ang buong North Plain ay sabay-sabay na nagpakawala ng nakakabinging sigaw. Ang kanilang mga sigaw ay natunaw ang yelo at naging sanhi ng pagbagsak ng nyebe. Iniwas ni Yuan Shu ang kanyang malamig na tingin sa grupo ng mga tao nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nagunat ng malaking kamay. Tinakpin ng malaking kamay na ito ang langit at ang lupa, halos sakop ang buong kalangitan ng North Plain. Bago mabigla ang mga tao, ang malaking kamay ay bahagyang pinisil, at ang lahat ng mga magsasaka sa North Plain ay naging mga buto sa isang iglap. Wala silang oras para sumigaw. Ang kanilang espiritual na kamalayan at tunay na enerhiya ay naging mga ulap ng nakakatakot na ambon at pumasok sa katawan ni Yuan Shu. Si Yuan Shu, na ganap na nabuhay na mag-uli, ay talagang pinatay ang lahat sa North Plain.